Hello guys, welcome back to my YouTube channel. And for today's video, explain ko lang kung bakit this past few months wala akong upload ng mga video. Kasi i-share ko sa inyo yung nangyari sa akin kung bakit hindi ako nakakapag-upload. Isang gabi, nagising na lang ako na nasakit yung aking lalamunan. So sobrang sakit, halos hindi ako makapaglunok sa sobrang sakit. So, ang ginawa ko, bumangon ako, pumunta ako ng sentro para maghanap ng butika kung saan makakabili ako ng strepsils. Kasi alam ko, meron akong tonsillitis. So, maaga to, siguro mga 4 o'clock. Ayan, may bukas na ng bakery that time. So, close pa naman dahil wala pang bukas na pharmacy that time. So, pumunta ako ng 7-Eleven. Doon ako bumili ng strepsil na sobrang mahal. Parang dolyar yata ang strepsil doon sa kanila. So, it's okay. So, bumili ako, ayan, para makapag-take na ako ng strepsil. Kasi usually, pag nagtitake ako ng strepsil, nawawala ang tonsillitis ko. So, ngayon, ayan, pagkatapos kong bumili ng strepsil, dumaan muna ako sa bake shop para sa almusal ng aking mga anak. So, ito na nga. Bumili muna ako ng tinapay. After that, pauwi na ako. Sobrang nakakaloka, guys. Kasi usually, isa o dalawang strepsil lang, natatanggal na ang tonsillitis ko. Ngayon, sa sobrang sakit ng aking lalamunan, kada matutunaw yung strepsil, nagtitake ng another na strepsil candy. So, yung nangyari, kakatake ko ng kakatake, kasi ang nakalagay sa strepsil na instruction, every 2 hours bago ka ulit mag-take ng another na strepsil candy. So, take ako ng take. So, ang nangyari, lumala ang aking strepsil hanggang sa di na ako makahinga. Hanggang hindi na ako makalunok, hindi na ako makakain. So, ang nangyari, na ospital si Inday. Ayan, na-confine. Dahil namaga ang aking lalamunan. So, ang daming antibiotics na dinadaan sa swero. Sobrang sakit, sobrang hirap. Dahil lang sa strepsil. So, guys, kayo, kapag may tonsillitis, iwasan yung kumain ng strepsil. Kasi, natitrigger nitong lumala lalo yung ating tonsillitis. Lalo na kung hindi mo alam kung paano ang tamang pag-inom nito. Paano ang tamang pag-take ng strepsil. Kasi ang strepsil, hindi pwede yan basta-basta. Lalo na kung may tonsillitis ka. Base sa aking experience, ayan, nakaubos ako ng 2 pack ng strepsil sa isang araw. So, kaya na-trigger yung tonsillitis ko, lumala hanggang sa hindi na ako makahinga. So, ayan na nga, na-confine na ako, inabot ako ng 3 days sa ospital dahil sa pamamaga ng aking lalamunan, halos di ako makahinga, hindi makakain. Tapos pag umiinom ako, kahit tubig lang, lumalabas sa aking ilong. Ganun ang nangyari sa akin. So, para maging okay ako, lahat ng antibiotics na inirereseta ng aking doktor, ayan, lahat yon binibili ko. Hanggang sa 2 days pa lang ata, okay na. Medyo lumiit na yung
pamamaga ng lalamunan ko. Chine-check nga ni doktor nung nag-ground shock. Medyo magapa, halos hindi ko nga maibuka yung aking bibig. Dahil pag binubuka ko, sobrang sakit, hindi kaya talaga. Kaya sabi ng doktor, kung kaya mo na lumunok ng tablet, magta-tablet na lang tayo. Ang kaso, hindi ko pa kaya, kaya lahat nasa swero. Tinatanong niya kung kaya nang lumunok ng capsule. Sabi ko, hindi pa. So, ayan, after 2 days, medyo okay na ako. Nakaswero pa rin, pero okay na. Kaya guys, ayan. Huwag hayaan na kumain or uminom ng Strepsil para hindi matrigger ang paglala nito. Thank you for watching, guys. Don't forget to like, share, and subscribe. Follow my social account to FB, Instagram, and YouTube. Thank you.